Hello everyone! Welcome back again dito sa ating channel. And for today's video is pag-usapan natin ang tungkol sa bill deposit update. Pero bago yan, syempre huwag mo kalimutan mag-like and subscribe dito sa ating channel para maging updated ka sa ating mga ina-upload na videos. And last month nga, nakatanggap nga kami ng bill deposit update. Ayan, for the month of July. And syempre maliban dyan, meron din kami monthly billing. So bali dalawa yung dumating sa amin, yung aming monthly bill na babayaran every month. And then, meron pang isa, yung bill deposit update. So, syempre, kung hindi ka aware dito or hindi mo alam kung ano naman talaga tong bill deposit update na to, talagang sasakit ang ulo mo. Dahil depende yan sa amount na nandito. So, ang tanong ng marami dito is kailangan ba nating bayaran yung ating bill deposit update? Meron din tayo isang viewers dito na napadaan sa ating channel and ang tanong niya sa comment section is, kailangan daw ba niyang bayaran ang ating bill deposit update? Yung bill deposit update, ito po yung ating average monthly bill. So every year guys is chine-check to ni Meralco, and then kung meron silang makita na kailangan nilang singilin sa mga consumer nila is nagpapadala sila ng bill deposit update tulad nito. Pero dito sa amin, 4 kami na naka-receive ng monthly bill pero isa lang ang naka-receive sa aming magkakapatid ng bill deposit update. So, bakit nga tayo nagkakaroon ng bill deposit update? Ito guys, yung bill deposit update, yung deposito natin nung nag-apply tayo ng kuryente kay Meralco. Diba kung naaalala nyo guys, bago tayo mag-apply kay Meralco, hinihingian nila tayo ng deposit. So, yung deposit na yon is depende po yan sa kada account. So, hindi po pare-parehas ang deposito natin kay Meralco. Merong 1,000 plus, may 500 plus, depende po yan. So, hindi po yun naka-fix. And then, kaya tayo nakakatanggap nitong bill deposit update is sumusobra na tayo doon sa nakukonsumo natin na average monthly bill natin every month. So, yun po yun. So, for example, ang deposito mo is nasa 2,400. Ang dineposito mo kay Meralco nung nag-apply ka ng kuryente. Pero ang iyong average monthly bill is lumalampas na sa 2,400. For example, lumampas ka na ng 1,000. So, naging 3,400 na siya. So, yung sobra doon na 1,000, yun po yung magiging bill deposit po na kukolektahin sa atin ni Meralco. Paano naman po kung sumobra? So, yun ang tanong ng iba. Kung mababa naman po ang konsumo po ninyo, yun naman po yung pumapasok yung refund. So, kung mapapansin nyo guys, diba, nakaka-receive din tayo ng refund minsan sa ating mga monthly billing. So, yun naman po is kapag mababa yung konsumo natin at sumobra yung singil nila, babalik naman po yun sa atin or ibabawas po nila yon sa ating monthly billing. So, yun yung pinakamabilis na explanation ng ating bill deposit update. And by the way guys, yung ating bill deposit update is hindi po ito naka-fix amount. Depende po ito sa average monthly consumption natin. So, kada isa sa atin is iba-iba. So, yung isang best example dito is itong sa amin na nung nag-apply yung nanay ko ng Meralco or ng kuryente kay Meralco, ang deposito niya is nasa 2,428.76. Pero naka-receive kami ng bill deposit na 1,269.31. So, ibig sabihin, lumampas na kami doon sa average monthly bill na nagagamit namin. So, kaya nagkaroon ng bill deposit. So, ito po is within 1 year, ito kinukompute ni Meralco. And ang tanong po dito is, kailangan daw ba natin itong bayaran? Yes, kailangan natin siyang bayaran. Kasi guys, kung hindi natin ito babayaran, magkakaroon tayo ng unpaid or balance kay Meralco. Magre-reflect pa rin po ito sa ating susunod na monthly bill. So, malinaw naman po dito sa kanilang bill deposit update, indicated ang computation dito guys. For example, dito sa amin is 1,269.31. Ito yung computation summary. Ito guys, yung aming bill deposit update. So, na-receive namin siya last, July 1, 2024. So, July namin siya na-receive. Updated po yan. And nakalagay din po dito is, based on your average monthly bill for the past 12 months. So, ibig sabihin, 1 year, kinumpute nila yan. So, meron silang nakita na sobrang gamit namin based doon sa aming average monthly bill. And nakalagay dito, nireview nila yung history ng aming konsumo. And nakalagay dito na insufficient to meet the required bill deposit. So, yun nga po yung sabi ko kanina. Nung nag-apply yung nanay ko ng Meralco or ng kuryente kay Meralco, nagdeposito siya ng halagang 2,428.71. And sumobra kami doon, kaya meron silang kinokolekta na 1,269.31. So, ito yung bill deposit.
And then, nakalagay din dito guys na itong ating bill deposit is magre-reflect po yan sa susunod na monthly billing natin, which is August 2024. And ayan, makikita nyo siya under sa other charges and nakalagay po doon sa differential bill deposit. So, doon nyo makikita and magre-reflect yung ating bill deposit na i-collect ni Meralco sa atin. So, nandito naman sa kabilang side, total amount to be collected is 1,269.31. Etong side na to guys is naka-itemize yung mga interest, yung bill deposit natin, at yung kukolektahin nila sa atin. So, dito nakalagay yung ating computation summary. So, ito guys nakalagay is total current deposit with interest. Ito yung na-check nila. So, meron silang nakita na 1,159.40. Ayan, in-itemize nila yan. Current bill deposit is 1,155.08 and then may interest siya na 4.32. So, ang total na i-collect nila is 1,269.31. So, ito po yun. And then, ayan, nakalagay din dito yung total current bill deposit na 1,159. And then, with interest na yun. So, pag kinumpute po yan guys, papatak siya na 105.78. Kasi ito pong ating bill deposit is babayaran natin to sa loob ng isang taon. Yes, 12 months to pay po siya. So, magre-reflect po ito sa next monthly bill natin, which is madadagdagan tayo ng 105.78. So, doon nyo yan makikita sa differential bill deposit under other charges. So, nandiyan naman siya lahat guys, yung info. So, yun, pwede nyong tanungin kung sino man yung nag-apply na inyong kuryente kay Meralco kung magkano yung dineposito nung nag-apply sila. And ito naman guys, is hindi naman tayo lahat nakaka-receive nito. If ever naman na mas mababa yung ating konsumo, pumapasok naman po yun as refund. So, ganun lang siya guys. So, aabangan natin yung susunod namin na monthly bill ng August. I-check natin kung na-credit na ba or naisama na nila yung babayaran natin na 105.78 next month. So, ayun guys. So, lahat ng information is makikita din natin dito sa ating bill deposit update. So, may magtatanong dyan, paano po nakuha yung total amount to be collected na 1,269.31? Kasi yan po yung aming babayaran for 12 months. And again guys, hindi po natin siya babayaran ng buo. Utay-utay or installment po ang pagsingil dito ni Meralco. So, kinumpute niya to for 12 months para hindi maging mabigat sa ating mga consumer. And balik tayo dun sa tanong kung paano nakuha yung 1,269. So, ilalagay ko yung computation dito sa gilid. So, meron tayo dito ang total current deposit with interest earned. So, meron tayo dito 1,159.40. So, meron tayong or merong ikokolekta si Meralco sa atin na 1,269.31. Yun yung nasa ating bill deposit sa ating billing. So, makukuha nyo yan or sa mga magtatanong kung paano siya nakuha. I-deduct nyo yung deposito ninyo nung nag-apply ng kuryente kay Meralco. So, sa amin, yung nanay ko, nag-deposit siya ng 2,428.71. So, yun yung kanyang dineposito nung nag-apply siya ng Meralco or ng kuryente kay Meralco. And then, meron kaming sobrang nagamit base doon sa average monthly bill namin na 1,159.40. So, i-less nyo lang yung dalawang yun, yung aming bill deposit, less doon sa total current deposit with interest earned, yun po yung amount to be collected sa amin. Ayan, yung 1,269.31. So, ganun po nila yung kinumpute. And abangan na lang natin yung next monthly bill namin for the month of August. Ayan guys, yung ating video for today. Sana nakatulong para po dun sa mga tao na medyo naguguluhan about dito sa ating bill deposit update na nare-receive natin. So, hindi po lahat nakaka-receive. Depende po yan sa ating average monthly consumption. So, syempre, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe dito sa ating channel para syempre updated kayo if ever na may upload po tayo ng mga video or may mga question po tayo na pwede nating sagutin. So, yun lang guys. Thank you for watching and good night.